sino yung pumakatay dito sa sitio? Wala pa talaga eh, friend eh. Tsaka ilang beses na kami nag-report sa mga polis, pero wala naman po ng aksyon. Kaya sila na lang ang gumagawa ng paraan kung paano mareresolve yung kaso. Eh, paano naman po mareresolve ang kapitan ng kaso kung wala namang talamig kung sinong pumapatay? Balita ko, yung mga kaperaw na natatagpuan, walang lamang loob at pagpapurong mga dibdib. Tama po ba ako? Saan mo naman napulot ang balitang yan? Narinig ko lang po. Umupo si Maria sa aking tabi at inakbayan ako habang kumakain, sabay bulong na sa akin. Huwag kang magpapapaniwala sa mga nangyayari mo, Nene. Mahirap na, baka may makarinig sa'yo. Eh, ano naman ako ngayon kung may makarinig? Imposible naman na hindi nila yung alam. Hindi na. Dahil lahat ng mga bakay ay nakikita dito sa sityo. Hindi naman mga taga dito. At saka isa pa, kapag may bangkay na nakikita, kaagad namin yung tinatakpan. Nang sa ganun, wala nang makakita na wala na silang lamang loob. At saka mabuak na ang mga dibdib nila. Eh, sa anong dahilan naman? Bakit kailangan niyo pang itago sa mga tao? Para hindi sila matakot. Malakas kasi ang utot namin ng asawa ko yung mga aswang po napatay sa kanila. Pero sa ngayon, wala pang nabibigyan siya. Yun ang dahilan kung bakit palagi may nagro-ronda ng amin sa daan tuwing gabi. Ang chine-check yung bawat bahay. Nasa ganun makuha na kung sinong aswang. Pero hindi naman pagtagugtong. Sobrang mailit yung aswang at magaling magtanggap bilang tao. Oh, bakit pa kayo nagbubulong na dyan? Ano tayo nag-uusapan yung dalawa? Wala eh, friend. Sinabi ko lang kay Neneng na inaayos ko na yung mga gamit na ibibigay sa kanyang anak ninyo. Ihahatid ko na lang yung mamayang hapon. Mga alas 4, ha? Yung po pala. Eh, salamat naman po kung gano'n. Kahit pa paano, makakatipid po kami. Ang mahal po kasi ng bilihin eh. Oo naman. Magaan kasi ang hirap ko dito kay Neneng. Nagpapakita ko pa ngayon sa gabi. Nakabig niya kasi yung kapatid ko. At saka gusto ko siyang maging kaibigan. Di ba? Damit yun eh. Hindi ka na lumupot sa lugar natin dahil meron ka na kaibigan. Oo nga eh. Alam mo, sobrang bait dito ni Maria sa akin. Salamat pala ulit ah. Walang ano manay na eh. Ngumiti na lang ako kay Maria. Mga aswang ang pumapatay sa mga bangkay na natatagpuan dito. Ang ipinagtataka ko lang, bakit kadalasan sa mga bangkay na natatagpuan sa sityo, mga dayo? Nagsitayuan ng aking mga balahibo nang maalala ko ang matang nakasilip mula sa bubong ng gabi na yon. Ang anino na nakita ko sa labas ng bahay. Nasisiguro kong mga aswang ang mga yon. At kaya palagi silang makabantay sa akin dahil malapit na akong manganak. Nakita kong dumating sina kapitan sa kanyang tricycle. Ito ang tricycle na naghatid sa amin nang bagong dating pa lang kami dito. Tumingin sa kinaroroonan na namin ng driver at ngumiti siya sa akin. Bigla naman akong nakaramdam na parang bang kumirot ang tiyan ko. Ayan na pala si Kapitan, no? Oo nga eh. Siguro nagugutom na yun sa kakaservisyo sa sitio. Aray! Aray ko, Efren! Parang bigla sumurang pakiramdam ko. Oh, bakit? Pinagpapawisin ka. Sumasakit nga yung tiyan ko eh. Ha? Teka, manganganak ka na ba? Hindi pa ngayon yung araw na kapanganakan mo ah. Kaya nga eh. Pero gusto ko sana magbaryo. Sobrang sakit talaga. O sige, sige. Makikiusap ako kay Maria na makikigamit ka ng banyo. Tumakbo si Efren papunta kay Maria na ngayon ay kausap ni Kapitan. Napayuko ako at hinaplos ang tiyan ko. Magkahalos sakit at kirot ang nararamdaman ko sa aking tiyan. At maya-maya pa, bumalik na si Efren sa kinaroroonan ko at pinalalayan ako makatayo. Pwede ka na rin magbanyo, sabi ni Maria. Teka, daan-daan ka ah. Sige na, Efren ha. Kapag hindi pa tumigil ito pagsakit ng tiyan ko, baka manganganak na nga ako.
Samahan lang kita sa loob dahil baka matumba ka. Hindi, diyan ka na lang sa labas. Kaya ko pa naman eh. Ano ba nangyayari kay Neneng, ha, Efren? Eh baka manganak na siya. Bigla ang inaalala ko eh. Sobrang layo pa na sityo dito sa bayan. Kaya hindi siya pwede manganak ngayon. Sandali lang ha. Titignan ko lang si Neneng. Eh sana nga hindi siya manganak dito ngayon. Sobrang delikado dito eh. Dinig ko ang usapan nila mula sa labas ng banyo. Kaagad na akong lumabas kahit na hindi pa rin mawala ang sakit ng tiyan ko. Kaya niyaya ko rin si Efren na umuwi na. Hinatid na rin kami ni John dahil nandoon naman siya ng mga oras na yun. Makalipas ang ilang oras, nakarating na kami sa bahay. Halos maiyak na ako sa sakit ng aking tiyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa mga oras na yun. Pinahiga ako ni Efren sa loob ng kwarto at nagmamadali siyang umalis para sunduin si Tia Nazi. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating na sila Tia at kasama na rin si Raven. Lumapit si Tia Nazi sa akin at itinaas ang damit ko para tingnan ang aking tiyan.